이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 민수기 1장 1절부터 4절, 44절부터 54절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Bilang, chapter 1, verse 1 to 4, at verses 44 to 54. 교도하십시다. Ating salitang basahin. 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나온 후 둘째 해 둘째 달 첫째 날에 여호와께서 시내 광야 해막에서 모세에게 말씀하여 이르시되 Magsagawa ka ng isang census, bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa kanilang angkan at lipi. Ilista ninyo ang lahat ng lalaki. 이스라엘 자손 중 20세 이상으로 싸움에 나갈 만한 모든 자를 너와 아론은 그 진영별로 계수하되 At sa pinuno ng bawat angkan, 각 지파의 각 조상의 가문에 우두머리 한 사람씩을 너희와 함께 하게 하라. 44절부터 54절까지 보겠습니다. verse 44 to 54 po. 44절부터 54절까지 좀 긴데 함께 합독하십시다. 합동하면 안 돼요. 자, 그러면 교독합니다. 이 계수함을 받은 자는 모세와 아론과 각기 이스라엘 조상의 가문을 대표한 12지휘관이 계수하였더라. Ang kabuang bilang ay 603,550. 계수된 자의 총계는 60만 3,550명이었더라. Sapagkat ganito ang bili ni Yahweh kay Moises. 이는 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 Huwag mong isasama sa census ng Israel ang mga Levita. 그들에게 증거의 성막과 그 모든 기구와 그 모든 부속품을 관리하게 하라. 그들은 그 성막과 그 모든 기구를 운반하며 거기서 봉사하며 성막 주위에 진을 칠지며 Kung kailangan tanggalin ng tabernakulo, sila ang magtatanggal. At kung kailangan itayong uli, sila rin ang magtatayo. At sino mang lumapit sa tabernakulo liban sa kanila ay dapat patayin. 이스라엘 자손은 막사를 치되 그 진영별로 각각 그 진영과 궁기 곁에 칠 것이나 Ang mga Levita naman ay magtatayo ng kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan para walang ibang makalapit dito. Sapagkat kapag may ibang lumapit dito, tiyak na paparusahan ko ang buong Israel. Ang mga Levita nga ang mangangalaga sa toldang tipanan. 이스라엘 자손이 그대로 행하되 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 행하였더라. 아멘. Amen. 광야 교회의 전쟁 준비라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Yung po pamagat na mensaheng tatanggapin natin, ito yung paghahanda sa digmaan ng simbahan doon sa disyerto. 되게 교회에서 민수기는 설교를 잘 안 합니다. Sa mga churches, hindi ganong binibigay ang mensahe galing sa Book of Numbers o mga bilang. 그러다 보니까 성도들도 민수기를 잘 안 읽습니다. At may yung mga member din ng church, hindi ito masyado binabasa itong aklat na to. 그 결과 교회가 여호와의 군대로 조직되고 훈련되어져야 되는데 군대가 아니라 각지 모래알 구도로 교회가 변해버렸어요. Kaya sa halip na maging buo na kawal ng Diyos, ay makikita natin hindi ganito na buo ang simbahan. 그래서 우리는 종교 개혁하여 오직 그리스도, 오직 전도의 방향 맞추기 위해서요 해야 할 게 종교 개혁이요 중요한 내용이 민수기에 나와 있습니다. Pero mahalaga yung nilalaman nitong mga bilang kung saan bilang mga tauhan ng Diyos ay binibigay sa atin kung ano yung mga bagay na dapat nating panghawakan. 예수 그리스도를 구주로 영접하면 그리스도의 사람이요 그리스도의 사람은 그리스도의 군대가 된 것입니다. Kung tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo, mga tauhan niya na tayo at mga kawal na ng Diyos. 그럼 군대는 이 교회라는 편지 안에 소속돼서 우리 민수기에서 이제 이 군대 인원 개수하는 것처럼 군대가 조직이 돼야 돼요. At tayong mga spiritual na kawal ng Diyos, kabilang na sa ginawa ngayon sa pagsisensus noon para makabuo sila ng mga mandirigma. 그래서 군대 안에서 이제 말씀 받아 순종하는 훈련을 해야 됩니다. At sa loob nga ng paghahanda, doon yung pagsasanay ayon sa salita ng Diyos. 근데 오늘날 교회의 현실은요. 전부 각기 나 중심으로 내 집에서 살고 내 일을 하면서 일주일에 한 번 교회만 잠깐 들여다보고 예배 하는 거 구경만 하고 가는 경우가 많아요.
Pero maraming pagkakataon, mas malaki yung panahon o yung tuon ng mga tao doon sa pansariling mga ginagawa nila o trabaho nila at parang sa church, konting oras na lang, mamamasyal lang o mag-observe lang. 그러다 보니 아무런 힘이 없는 거예요. Kaya wala silang anumang lakas. 이 교회는 이제 그리스도의 사람은 그리스도의 군대가 된 거예요. Pero yung simbahan, yung church, ito yung naging mga kawal ni Kristo. 그래서 오늘 본문 말씀의 준비는 말씀 제목은 광야 교회의 전쟁 준비라는 제목으로 말씀을 잘 받으시길 바랍니다. Kaya no, tanggapin natin mabuti yung message na to ng pamagat nito, yung simbahan sa disyerto, doon yung paghahanda nila para sa pakikipaglaban. 우리는 이 세상에서 이고지고 오래 사는 존재가 아니에요. Dahil hindi tayo gano'ng magtatagal sa mundo na to. 잠깐 살다 가는 거예요. Panandalian lang ang buhay natin. 우리가 영원히 살 곳은 새하늘과 새 땅입니다. Yung walang hanggang buhay natin ay nasa bagong langit at bagong lupa. 그러면 이 세상은 광야나 같은 거예요. Kaya itong mundo ay parang katulad lang ng disyerto. 이스라엘이 광야에서 하나님의 도우심 속에 만나와 메추라기 이제 이 구름기둥 불기둥의 보호를 받으며 살아왔어요. Namuhay ang mga Israelita sa disyerto sa ilalim ng tulong ng Diyos. Pinakain sila ng mana, ng karne ng pugo, binigyan ng haligi ng apoy at ng ulap. 그러면서 레이기 마지막에 11조를 강조하셨어요. At sa huling bahagi ng Levitico, makikita natin binigyan diin yung tungkol sa pag-iikapo. 11조는 부담이 아니라 하나님의 공급을 받는 통로요 채널이 되는 거예요. Hindi kabigatan ang pagbibigay ng tithes o ikapo, kundi ito yung magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. 일단 11조 생활이 안 되면요. 하나님의 공급을 못 받습니다. Hindi mo makikita ang probisyon ng Diyos kapag hindi mo ito yung sinasagawa. 하나님의 경제 따로 있고 내 경제 따로 있어요. Magiging magkahiwalay o iba yung financial mo, iba rin yung ekonomiya ng Diyos. 그 레이기의 마무리를 11조로 하시면서 지금 민수기로 들어왔습니다. At sa pagtatapos natin, tungkol sa bagay na yun sa Levitico, ngayon nasa pasimula tayo ng mga bilang. 민수기는 70인역의 책 제목에 따라 붙여진 이름입니다. Ang salitang Book of Numbers, ito ay nagmula doon sa Septuagint. 근데 원래 히브리어 성경에는요. 광야에서라는 제목으로 이 민수기가 돼 있어요. Pero sa original na salita sa Hebreo, ang pamagat ng aklat na ito ay doon sa ilang o sa disyerto. 그래서 Numbers, 민수기와 광야에서 이 두 가지 내용은요. 민수기를 잘 요약해 주고 있어요. Kaya nga ito ay makikita nating binuod sa dalawang pangalan, yung nilalaman ng mga bilang. 민수기의 주 무대는 광야입니다. Ang pinaka platform ng numbers o ng mga bilang ay ang disyerto. 이스라엘이 잠시 훈련하며 살다 가는 것이지 이제 가나안이 아니에요. Sandali lang ang paglalakbay nila, hindi agad ito Kanaan. 우리가 지금 살고 있는 주 무대가 이 세상입니다. Tayo ngayon ay nasa mundo ngayon. 이 세상도 우리가 잠시 살다가 가는 것이지 새하늘 새 땅이 우리가 영원히 살 것이에요. Ito yung pinaka-entablado kung saan nandun tayo, ang mundo. Pero sandali lang buhay natin dito. Tayo ay uwi sa bagong langit at bagong lupa. Magpawalang hanggan. 출애굽 여정만 따라가 본다면요. 출애굽기를 전편, 민수기를 후편이라고 할 수 있어요. Kaya kung ating susundan yung paglalakbay nila sa Exodus, makita natin yung Exodo, yun yung unang bahagi, at ang mga bilang naman yung pangalawang part o bahagi. 출애굽기는 우리가 읽고 붙들었으나 출애굽 여정 준비하고 출애굽하여 시내산까지 내용을 담고 있어요. Makikita natin sa Exodo, naglalaman dito ng paghahanda para sa Exodo, dun sa pag-alis nila pa hanggang makarating sila sa bundok Sinai. 그러면 이제 시내산 이제 앞에서 말씀 받아 성막이 완성되고 일단 이제 십계명 받고 그리고 레위기의 이 5대 제사와 7대 절기를 우리가 붙들었지요. Sa harap ng bundok Sinai, tinanggap nila yung salita ng Diyos, yung 10 utos, natapos din yung tabernakulo, at doon din sa Levitico, nakita natin na ibinigay sa kanila, itinuro yung 5 klase ng paghahandog at 7 mga kapistahan. 그러면서 레위기의 마지막이 이제 하나님께 모든 것을 이렇게 맡기고 오직 하나님만 의지할 수 있는 채널로 이제 이
내 자유로 헌신하는 내용과 서원이지요. 서원과 11조를 우리에게 딱 채널로 만들어 주셨어요. Sa huling bahagi ng Levitico, sinabi doon tungkol dun sa ano yung magiging channel ng pagpapala ng Diyos sa bahay niya. Ito yung kanilang kusang loob na debosyon, yung kanilang panata sa Diyos at pagbibigay ng ikapu. 그러면서 계속 이어져서 이제 하나님께 서원하여 나를 그리스도의 사람으로 헌신하며 이제 11조로 하나님께 모든 것은 하나님이 주신 것에 딱 방향을 맞추면서 민수기 이제 군대가 조직되는 것입니다. Bilang tauhan ka na ni Kristo, andun na kinikilala mo ang lahat ay mula sa Diyos, sa pagbibigay ng ikapu mo, at andun yung panata ng debosyon mo sa Diyos. At ngayon, nasa aklat na tayo ng mga bilang. 군대가 조직되고 이제 훈련하는 과정에서 40년 동안 어떻게 훈련하셨는지가 민수기에 기록되어 있어요. Nakatala dito sa aklat ng mga bilang, paano nila binuo yung mga mandirigma o mga kawal at 40 taon, paano sila sasanayin. 왜 모세는 가나안에 들어갈 수 없었는지 또 여호수아 갈렙 빼놓고 이 민수기에 들어있는 이 60만 대군 중에 여호수아 갈렙만 빼놓고는 나머지 전부 광야에서 다 죽었는지 이제 민수기가 기록하고 있어요. Nakasulat din dito yung bahagi o yung dahilan bakit hindi nakarating na Kanaan si Moises at ganoon din maliban kay Joshua at kay Caleb yung bilang na 3,000 mga tao bakit nangamatay silang lahat sa desierto. 그럼 모세오경에서요. 민수기도 아주 중요한 성경입니다. Kaya natatangi na aklat sa Biblia itong mga bilang. 그러면 첫 번째로 민수기의 첫 장은요. 인구조사로 시작이 돼요. At sa unang punto, ang unang chapter ng mga bilang, nagsimula ito sa pagsisensus. 인구조사는 이제 출애굽한 지 14개월 되던 때 시작합니다. Ito'y nagsimula noong 14 na buwan pagkatapos ng Exodo. 인구조사의 대상은 20세 이상 남자, 싸움에 나갈 만한 모든 사람이었어요. At yung pinaka nagpapatala dito sa census o nililista yung mga kalalakihan na may 20 years old pataas o mga may kakayahan na makipaglaban. 이 인구 조사할 방법까지도 일러주셨는데요. 각 종족과 조상의 가문에 따라 계수하고 각 지파에서 대표 한 사람씩을 우두머리로 세워서 모세 아론과 함께 계수하도록 하셨어요. At sinabi rin ng Diyos sa kanila paano nila sila bibilangin ayon sa kanilang angkan o ayon sa kanilang pamilya, kinabibilangan o tribo, at magtatalaga sila ng kinatawan kada tribo para bilangin ni Moises at Aaron. 그렇게 계수된 자의 총계가요. 60만 3,550명이었습니다. At yung kabuuan ng naging bilang nila ay 603,550 na mga katao. 물론 당시에 이제 인구 조사는요. 오늘 이제 이 마리아 요셉이 인구 조사를 베들레헴에서 하면서 예수님 탄생한 내용들을 우리가 살펴봤지요. Kanina sa message natin, makikita natin yung patungkol sa pagsasensus na kabilang si Joseph at kasama niya si Maria. 당시 세상의 인구 조사는요. 세금 징수를 위한 것과 군인으로 소집할 수 있는 사람들을 파악하기 위해서 인구 조사를 했어요. Nung panahon na yun, nagsisensus sila para makilala nila yung mga bilang ng tao na kabilang doon sa mga mandirigma o mga kawal at yung mga nagbabayad ng buwis. 그러나 이 본문의 인구 조사는요. 이스라엘 안에서 이제 하나님의 군대로 이 편성하여 훈련을 하기 시작한 준비였습니다. Kaya ngayong binasa natin na pagsisensus dito sa mga talata ay preparasyon para buuin yung mga kawal ng Diyos at ihanda sila sa pagsasanay. 여러분 20세 이상 남자로 군인으로 나설 수 있는 장정이 약 60만이라면요. 가족을 포함한 수는 200만에서 300만 정도 되었을 것입니다. Kung may 600,000 mga kalalakihan na may edad 20 pataas na napili nila na paring maging kawal, ay tinatay na yung mga kabuuan kasama ng mga pamilya, may 2 hanggang 3 milyon sila lahat. 야곱과 함께 70명의 가족이 애굽으로 이주하였는데 지금 400년을 지나면서요. 이스라엘은 200만이 넘는 큰 민족이 된 거예요. Diba katulad ng pamilya ni Jacob na may 70 katao nang pumunta sila una sa Ehipto at paglipas na 400 taon sila ay naging may 2 milyon na. 그 출애굽
이제 직전에 이 모세가 태어날 무렵만 해도요, 남자 아이들은 전부 죽이는 인구 말살 정책까지 애굽에서 시행을 했었어요. At pag panahon na pinanganak si Moises, makakita natin na ito na yung bilang, may milyon na mga Israelita noon. 그러나 하나님이요, 애굽 왕에게 굴복할 게 아니라 하나님이 애굽을 사용하시는 거예요. Gayunpaman, ang Panginoon, ginamit lamang niya ang Ehipto at hindi ito dahil sa hari nila. 그 가운데서 이제 이 10가지 기적의 역사를 이루며 애굽의 모든 우상들을 꺾어버리고 이제 출애굽하게 되었지요. At sa mga 10 salot na dumating, ay ganap na winasak yung mga Diyos-Diyosa ng Ehipto at saka sila nakalabas. 여러분, 200만이 넘는 인구가 출애굽하여 다른 것도 아닌 이 메마른 살 수 없는 이 광야길에서 굶주리지 않고 올 수 있었다. 이건 기적이요, 또 기적입니다. Kaya itong may 2 milyong katao na ito ay nagwang makalabas ng Ehipto at naglakad sila doon sa disyerto na hindi sila kailanman nagutom doon. Ito'y himala sa lahat ng himala. 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥으로 보호하시고 만나로 먹이시고 고기 먹고 싶다고 하니까 메추라기로 먹이시고 하나님이에요. 은혜 아니고는 설명할 방법이 없어요. Proteksyonan sila ng Diyos. Sa umaga, may haligi sila ng ulap. Sa gabi, haligi ng apoy. Pinakain ng mana. At ang gusto nila ng karne, binigyan sila ng karne ng pugo. At hindi natin mapapaliwanag to kung hindi biyaya ng Diyos. 근데 신의 산 앞에서 이제 이 십계명을 받고 율법을 받고 성막을 이제 만들도록 하시고 드디어 이제 인구 조사를 시작하시면서 하나님의 군대를 조직해 가십니다. Sila ay patuloy na tinatag ng Diyos sa mga pangunahing bagay bilang isang bansa na andun yung tabernakulo, yung mga kautusan o batas, at ngayon naman ibinuo yung kanilang mga kawal sa pamamagitan ng pagsisensus. 지금 이 군대는요, 저는 이제 군대 생활을 오래 했기 때문에 이 군대는 각기 편제가 있고 조직이 있고요, 지체계가 있고 아주 정확하게 구분돼 있어요. At dahil ako yung mahaba ding panahon na nasa military, kapag nandiyan ka sa military, andun talaga yung mga sistema na meron sila o mga kabuang grupo, departamento na kinabibilangan mo. 그럼 각 개인이 군대에 가면요, 일단 이 병력 행정을 전부 거쳐가지고 이제 군번이 부여되고 거기에서 이제 훈련이 시작돼요. At magpapasimula, may mga basic na pagdadaanan mo ng mga pagsasanay. 한국에서 군대 가면요, 일단 집에서 입고 온 모든 옷들 전부 샥 벗기고 목욕 깨끗이 하고 군복으로 전부 갈아입힙니다. At pag pumasok ka sa military training, lahat ng mga dala mong damit, ay lahat ng yun ay iiwanan mo at maliligo ka at ang susuot mo yung panibagong damit na ipoprovide nila sa'yo. 그리고 이제 몇 달 기본 훈련을 시키면서 이 군번 줄이 나와요. 너는 군번 몇 번이고 누군지 인식표가 나와요. Yung uniforme mo at may ilang buwan ng basic na training o pagsasanay at pag naipasa mo na yun ay bibigyan ka na nila ng posisyon na kabibilangan mo kung anong numero mo. 그러면 훈련이 끝나면 각기 이제 병과별로 이제 자대가 각 부대가 배치돼요. At pag natapos na yung sumunod na pagsasanay kung saan kampo ka na nila itatalaga. 그럼 그 부대 시스템 안에서 이제 이 자대 훈련을 하고 영적 싸움을 하고 이제 이 군인으로서 이 역할을 이제 감당하는 거예요. Sa military system na ito, andun yung patuloy na pagsasanay para maging handa sa pangkipaglaban hanggang maging ganap na kawal ka na. 그런데 두 번째로 이 레위 지파는 징집 대상에서 제외되었어요. Sundalo, ganun din naman dito, maliban na lamang yung mga galing sa mga Levita. 지금 현재 육신적 이스라엘 나라도요, 징집 안 되는 이제 클래스가 있어요. 그게 아마 레위 지파라고 볼 수는 없겠는데 레위 지파식으로 따로 구분해서 징집 안 되는 그룹이 있어가지고 좀 갈등이 있다는 말을 들었어요. Ririnig natin may mga ilang kaguluhan bakit hindi nila isinama itong mga galing sa lipi ni Levi o mga Levita na magpatala para maging mga sundalo. 이스라엘은 12지파인데 그 중에 레위 지파는 제외되고 요셉 지파에서 두 지파로 나눠가지고
12지파 군대로 징집을 해요. 12 ang mga lipi ng Israel, ngunit iniliban nila ang mga Levita at mula doon sa lipi ni Joseph ay hinati ito sa dalawa kahit naging 12. 그러나 레위지파는요, 이제 징집되는 군대보다 더 중요한 역할이 부여돼요. Pero sa mga Levita ay higit pa na mas dakilang tungkulin yung binigay sa kanila kaysa sa magpatala na maging sundalo. 성막을 보살피고 그 안에 있는 모든 기구와 부속품을 관리하는 일이었어요. Ang tungkulin o gawain nila ay pangalagaan nila yung tabernakulo at lahat ng mga kasangkapan na naroon o mga kayamanan. 그뿐 아니라 성막을 중심으로 이제 주변에 사방으로 딱 진을 쳐가지고요. 다른 사람이 성막 안으로 들어오는 것을 접근을요 막는 일을 했어요. At ang mga tolda nila o tirahan nila ay pinalibot din nila sa tabernakulo upang walang ibang tao na makalapit dito. 오늘날 우리 교회도 세상에 교회가 있지만 교회는 이처럼 영적 싸움을 싸우는 군사들에 의해서 보호되어져야 돼요. At bagamat may mga physical tayong simbahan, dapat may mga ganito ring tao na sa spiritual ay nakikipaglaban. 그래 교회 섬기는 지도자들을 위해서 이제 하나님이 11조를 받아 그들을 이렇게 생활하도록 하시는 거예요. Yung mga leaders na nagsaserve sa mga simbahan, andun nagbibigay sila ng kanilang mga handog, mga ikapu, doon na susuportahan yung lingkod ng Diyos. 그러면 레인들이 했던 이렇게 일들요. 오늘 50절부터 53절을 한번 합독하십시다. Ating isa pa, balikan, sabay na basahin yung verses 50 to 53. 찾아서 한번 함께 합독하십시다. At sabay nating basahin kung nakita na po natin. 그들에게 증거의 성막과 그 모든 기구와 그 모든 부속품을 관리하게 하라. 그들은 그 성막과 그 모든 기구를 운반하며 거기서 봉사하며 성막 주위에 진을 질지며 성막을 운반할 때에는 레인이 그것을 걷고 성막을 세울 때에는 레인이 그것을 세울 것이요 외인이 가까이 오면 죽일지며 이스라엘 자손은 막사를 치되 그 진영별로 각각 그 진영과 궁기 곁에 질 것이나. 거기까지만 보십시다. Hanggang dito lamang po. 이 레이인들은요, 아주 중요한 역할을 이렇게 했던 거예요. Mahalaga yung tungkulin din na binigay sa mga Levita. 오늘날 우리도요, 이 성도로서 우리가 해야 하는 역할이 바로 이런 역할이에요. Bilang mga member ng simbahan, ito rin yung tungkuling dapat gampanan natin ngayon. 그러면서 원죄로 인해 하나님의 진노 아래 놓인 영원한 지옥 형벌을 선고받은 자들을 하나님의 사랑 안으로 인도하는, 그래서 그리스도의 사람으로 이제 이 만들어 나가는 일에 우리가 부름받은 거예요. Yung tinawag tayo ng Diyos upang yung mga tao na nasa orihinal na kasalanan sa ilalim ng galit ng Diyos at kaparusahan ay ating maakay sa pag-ibig ng Diyos, maging tauhan din sila ni Kristo. 그럼 우리 각기가 이제 소속된 그 교회를 중심으로 내가 사는 그 주어진 그 자리에서요, 내게 맡겨진 전도 대상자들을 섬기면서 구원의 길이신 그리스도께로 인도하는 일이 우리에게 맡겨진 중요한 일이에요. Ito yung ating mahalagang gawain, pinagkatiwala sa atin na ating akayin sa daan ng kaligtasan, yung mga tao na ito. 이 일은 세상 일이 아니고 개인의 일이 아니기 때문에요. 교회 중심으로 이 주께서 주신 그리스도 이름의 권세로 영적 싸움을 싸우며 일해야 될 일이에요. Ito yung mga gawain na dapat gawin, nakasentro sa simbahan at sa laban ng espiritual. 왜냐하면 이제 보통 모든 사람은 마귀에게 속한 요한복음 8장 44절에 속한 사람들이기 때문에 그 마귀들이 지금도 발발이 살아서 안 뺏기려고 애를 씁니다. Dahil ito yung mga tao na sa ilalim ng Juan chapter 8 verse 44, nagsisikap ang Diablo na huwag silang makaalis doon sa kalagayan na yun. 그래서 주께서 우리에게 먼저 그 강한 자들을 결박하고 나야 그들이 장악하고 있는 그 세간을 늑탈하지 않느냐. 그래서 영적 싸움을 우리가 잘 알아듣도록 말씀을 많이 하셨어요. Kaya ang sabi ng Panginoon, kailangan mo nang talian yung malakas na tao doon sa bahay bago pa ito malooban. Ganun din sa atin, makipaglaban tayo sa spiritual na labanan. 이 영적 싸움은 이제 그리스도의 군사로 우리가 함께 싸우는 싸움이에요. Bilang mga sundalo ni Kristo,
tayo ay kasama nakikipaglaban. 그래서 캠프라는 말을 우리가 쓰는 것입니다. Kaya ginagamit natin yung term na camp. 캠프는 부대를 뜻하는 말이에요. At galing tulad dito ng kampo ng militar. 그래서 우리가 함께 움직이는 모든 것은 캠프가 되는 거예요. Kaya lahat ng sama-sama ginagawa, ito ay camp na matatawag. 개별적으로도 삶 속에서 내게 맡겨진 사람들과의 만남을 가질 때마다 늘 이 부르심을 인식하고 살아야 되는 거예요. Ganun din sa mga bagay na ginagawa natin o mga tao na mamimit natin, ito ay mga kinikilala natin at yung pagtawag sa atin. 이게 바로 사문을 붙들고 사는 삶입니다. Ito yung buhay na may paghawak sa 3 days. 이는 주께서 우리를 통하여 이제 하시는 일이기 때문에요. 이 영적 싸움하는 일과 이 전도, 이 캠프는요, 쉬운 일도 아니고 어려운 일도 아니에요. At dahil ito ay gawain na ginagawa ng Panginoon sa pamagitan natin, itong spiritual na pakikipaglaban at pag-ebanghelyo, hindi natin matatawag na madali o mahirap ito. 주님이 우리 각 사람을 통해서 하시는 일이기 때문에 주님의 일이에요. Ito ay gawain ng Panginoon sa pamagitan natin. 그래서 항상 주님과 함께 사는 우리는요, 나 자신을 잘 살펴서 세상 안에 살지만 세상과 구별된 하나님의 군대로 살아야 된다는 사실을 명심하시길 바랍니다. Kaya pakatandaan natin na kahit nabubuhay tayo dito sa mundo, hindi tayo kabilang dito, ngunit tayo ay inihiwalay ng Diyos. 이처럼 민수기는요, 구약 광야 교회의 모습을 보여주시며 오늘 우리에게 동일한 메시지를 중요하게 주고 계세요. Ganun din, napakalagang pinakikita dito sa Aklat ng Mga Bilang, yung imahe ng simbahan doon sa disyerto, sa Lumang Tipan, na mahalaga ring makita natin ngayon. 근데 이걸 모르면요, 각 개인이 나 예수님 영접했어? 그러면 어떻게 사는데? 그냥 나 알아서 살아. 내가 나의 주인 돼서 살아 그냥. 뭐 그게 이 군인이 아니고 민간인으로 사는 게 오늘날 교회의 모습이에요. Kaya kahit na tumanggap na sa Panginoon, pag tinanong mo, paano ka namumuhay, na kung ano lang gusto ko, o bahala na, ibig sabihin, hindi ka katulad ng isang kawal. Ikaw ay isang sibilyan lamang. 군대가 싸우는 거지 민간인이 싸우는 게 아니에요. Hindi ka nakikipaglaban ngayon bilang isang kawal. 그러면 세 번째로 우리가 출애굽기와 레위기, 민수기와의 관계를 한번 잘 살펴봐야 돼요. Alam na tignan natin dito, ano ba yung relasyon sa pagitan ng Exodo, Levitico at ng mga bilang? 왜냐면 민수기가 얼만큼 중요한지, 민수기가 뭔지를 알아야 되잖아요. Dapat na maalaman natin ano yung kahalagahan ng mga bilang, connection dito sa mga ilang aklatan na una. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 모세 오경이라고 그럽니다. Yung Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang, Deuteronomy, ito yung tinatawag na Pentateuch, mga aklat ni Moises. 그 중에 민수기는요, 내용적으로 약속의 땅, 가나안 땅 정복을 위한 준비 과정이에요. At itong aklat ng mga bilang, sa nilalaman nito, ito'y paghahanda o proseso ng paghahanda para sa pagsakop sa lupain ng Kanaan. 그래서 약속의 땅을 향한 여정 속에 약속의 땅 가나안 입성에 실패한 사연도 조기에 들어갈 수 있었는데 이제 이 정탐꾼들을 보내가지고 정탐을 했는데 전부 부정적인 보고가 들어와가지고 이제 캔슬이 됐어요. 뭐 그런 사연도 민수기 안에 기록돼 있어요. Nakatala rin dito sa aklat ng mga bilang, yung tungkol sa pagkabigo nila pumasok sa lupaing ipinangako ng Diyos dahil nga nang nagpadala sila ng mga espiya doon, ay negatibo yung iniulat sa kanila. 이 광야 40년의 이 훈련, 약속의 땅 경계에 진치기까지의 내용이 민수기에 기록돼 있어요. Kaya nakasulat din sa aklat na ito yung 40 taon ng pagsasanay nila doon sa disyerto hanggang yung marating nila yung pinaka hangganan ng lupaing ipinangako sa kanila. 그럼 약속의 땅 경계 진친 내용이 이제 여리고 앞쪽에 진친 거기에서 이제 신명기가 마지막 메시지로 나와요. Sa huling bahagi ng aklat na ito, makikita natin nagkampo sila doon sa pinaka pasukan na nung sasakupin nilang lupain. 그러면서 여호수아의 지도 아래 이제 요단강을 건너고 여리고를 무너뜨리고 가나안을 정복하는 여호수아서가 이제 진행이 되지요. At kapatuloy ito sa aklat ng Josue kung saan ay ando na nga na nakatawid sila sa Jordan at
nagkampo sila doon sa Jericho hanggang masakop na nila ang Kanaan. 일단 출애굽한 이스라엘 백성은요. 출애굽 후 3개월 만에 시내산 앞 광야에 도착했어요. At pagkatapos ng pangyayari sa Exodo, ang mga Israelita ay nakarating doon sa disyerto sa Sinai, may 3 buwan lamang ang lumipas. 그래서 출애굽기 19장부터 민수기 10장 10절까지는요. 시내 광야에서의 일을 다루고 있어요. Kaya mula sa Exodus chapter 19 hanggang sa mga bilang 10, verse 10, ito yung mga pangyayari doon sa disyerto sa Sinai. 그 안에서 레위기는 이제 율법 받고 제사장들의 이 5대 제사와 7대 절기와 이런 내용과 성막 건축 이제 이런 것들이 기록돼 있어요. At nakatala din sa Levitico, yung mga nilalaman ng pagbigay ng kautusan sa kanila, yung pagtatayo at pagtatalaga ng tabernakulo, at yung mga sistema ng paghahandog. 어렵게 듣지 마세요. 출애굽기와 레위기가 광야에서 하나님을 만나는 삶에 대해 알려준다면요. 민수기는 이제 하나님의 명령 따라 순종하는 훈련에 대해서 말씀하세요. Kaya nga, napakadali maunawaan natin ang Exodo at Levitico ay tungkol sa pamumuhay doon sa disyerto na sila'y nakikipagtagpo sa Diyos. At sa aklat ng mga bilang naman, tungkol sa pagsasanay na sumunod sa mga utos ng Diyos. 오늘날 교회가 성경 공부를 많이 하는데 그 말씀 따라 순종하는 훈련이 전혀 안 돼 있는 내용이 민수기를 안 보기 때문이라고 볼 수도 있어요. Kaya nga sa mga simbahan, napakarami mga Bible study ginagawa pero wala talaga yung training o yung pagsasanay tungkol sa pagsunod o pag-apply ng salita ng Diyos. Kaya maaaring di nila binasa yung aklat ng mga bilang. 이 명령과 순종이라는 것이 가장 확실하게 적용되는 곳이 군대입니다. At pinaka matatawag nating eksakto na nagpapaliwanag ng tungkol sa utos o command at pagsunod ay nasa militar. 그래서 민수기는요, 우리를 하나님의 군대로 세우는 책이에요. Ang aklat ng mga bilang ay aklat na nagtatatag sa mga sundalo ng Diyos. 그래서 하나님은 명령하시고 이스라엘 백성 중에 20세 이상 남자들은 군인이 되어 순종하는 거예요. Kaya ano yung utos o command ng Diyos? Yung mga kalalakihan na may 20 anyos pataas sa mga Israelita ay dapat na sumunod na maging mga sundalo. 그래서 민수기에 보면요, 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되라는 이 표현이 80번 이상 나와요. Kita natin may 80 times, no? 80 beses na yung katotohanan ng sinasabi lagi ng Panginoon, sinabi niya kay Moises. 그럼 이제 군대 막 들어가면 이제 군인들을 훈련시키는 게요. 이제 지휘관이 명령합니다. 앞으로 갓 하면 앞으로 가고, 뒤로 돌아가 갓 하면 뒤로 돌아가고, 왜 앞으로 갓 하면 우측으로 돌아가고, 이렇게 제시 훈련을 계속해요. At ganun din, makita natin sa military, meron silang commander na nagsasabi sa kanila kung sa harap pa, sa likod, o sa kaliwa kanan sila, kung saan sila haharap. At susunod sila ron. 근데 오늘날 이 교회는 이 기본 훈련이 안 돼 있기 때문에요. 앞으로 갓 해놓는데도 앞으로 안 가고 이제 뭐 땅에서 뭐 죽고 있고 어찌하고 있고 전혀 군대가 한꺼번에 명령과 순종이 이루어지지 않은 이런 모습이 그대로 나타나요. At itong basic training na to, dahil hindi nangyayari sa mga simbahan, kahit kinumanda ng commander na kailangan silang umabante, yung iba abala sa may pinupulot o ibang mga bagay, kaya hindi maging isa yung pagsunod ng mga sundalo. 그러면 결론적으로요. 광야교회, 이스라엘의 광야교회의 전쟁 준비와 우리의 철로 역장은 같은 내용이에요. At yung conclusion natin, makita natin na yung paghahanda tungkol ng simbahan doon sa disyerto para sa digmaan ay katulad din ng pag-unlad natin ng mga manlalakbay. 출애굽한 이스라엘이 광야에서 가나안 땅을 향해 행진하는 것은요, 결코 쉬운 일이 아니죠. At hindi ganun na madaling sabihin yung paglabas ng mga Israelita sa Ehipto hanggang doon sa Kanaan. 여러분, 광야는 사막, 이제 물도 없고 먹을 게 없어요. 부족한 게 너무 많아요. Sa disyerto, napakaraming mga kakulangan sa ikabubuhay mo, wala kang mga pagkain o inumin doon. 진치고 행군하는 그 상황에서요, 이스라엘을 이어가는 적들도 참 많았어요. At napakarami ring mga kalaban o mga kaaway sa palibot ng Israel noon. 그래서 이스라엘 백성들은 항상 교회 중심, 그리고 주신 말씀 붙들고 순종하는 삶이 요구됐습니다. Kaya ang mga Israelita ay laging
Hiningi sa kanila yung buhay ng pagsunod, pagtuon sa simbahan, at paghawak sa salitang ibinigay sa kanila. 오늘날 우리 각 사람이 교회에 부름받아 사는 삶도 이제 광야 교회와 같은 삶이 되는 거예요. Ganun din sa atin ngayon, katulad nung simbahan sa disyerto, dapat din tayong mamuhay. 이제 그리스도의 군대로 준비되어 살아가는 삶이 되는 거예요. Na may paghahanda bilang mga sundalo ng Panginoon. 그래서 광야와 같은 생활 속에서 여호와의 군대로 살아가기 위해서는 여호와의 말씀에 늘 순종할 수 있어야 돼요. Bilang mga sundalo ng Panginoon, katulad ng buhay nila sa disyerto, dapat lagi tayong sumunod sa salita ng Diyos. 그래야 말씀 붙들고 영적 싸움을 싸우는 군인이요 택한 백성을 구원의 길로 인도하는 전도자로 사는 거예요. Mamuhay tayo bilang mga sundalo ng Diyos na nakikipaglaban sa labanang spiritual at mga evangelists na ating ginagabayan yung mga pinili ng Diyos sa daan ng kaligtasan. 교회 안에 특별한 사람만 그리 사는 게 아니고 이제 그리스도 예수님을 구주로 영접한 모든 하나님의 사람들은 그리스도의 사람들은 그리스도의 군대가 되는 거예요. Hindi lang yung mga natatanging tao o may posisyon, kundi yung mga tao sa simbahan na nagsitanggap sa Panginoon Kristo ay kabilang sa mga sundalo ng Diyos. 오늘 신약을 사는 우리가 당면한 전쟁이 혈과 육에 대한 게 아니요. 빼라, 나, 세상 이게 아니고 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라고 말씀하십니다. Kasi sabi nga sa atin na namumuhay ngayon sa bagong tipan, ang pakipaglaban natin hindi sa dugo at laman, hindi sa sarili natin sa mundo o sa pera, kundi sa mga tagapangulo, may kapangyarihan, at may otoridad sa madilim na mundo na ito. 그러므로 이제 교회 공동체 안에서는요, 전쟁에 나갈 수 있는 군인을 많이 길러내는 게 제 1번 사명입니다. Yung pinakaunang misyon ng simbahan ay kanilang itatag yung maraming mga sundalo na handa sa pakikipaglaban. 이제 모든 성도가 주의 군사 되도록 하는데 힘을 쏟는 거예요. At dapat na magpalakasan ang simbahan, matumuon sila na mga sundalo ng Panginoon. 오늘 우리 지서스 패밀리라도 오늘날 현대 교회가 가는 다른 길이 아니라 이제는 개혁하여 주님이 원하시는 길로 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya tayo na bahagi ng Jesus Family ay hindi lang tayo manatili na nanampalataya, kundi magkaroon tayo ng reformasyon. 오늘날 세상 교인들은요, 너 예수 믿어? 그러면요, 오직 믿는 거 그걸로 끝나버려. Kaya marami mga Kristyano ngayon sabihin nila, naniniwala naman ako kay Jesus at sapat na to. 여러분, 오해된 성경 구절 하나가 마태복음 11장 12절입니다. Isa sa mga verse na minsan mali ang pagkaunawa natin ang interpretasyon ni Matthew 11 verse 12. 하나님의 나라인 교회가 세워지는 곳마다 세상 임금 마귀의 나라가 무너지기 때문에요. 이제는 교회는 그 악한 자들, 힘센 자들로부터 계속 침노를 당한다고 말씀하셨어요. Sabi dito dahil ang kaharian ng Diablo na naghahari sa mundo na to, ito'y nawawasa kapag ang simbahan sa kaharian ng Diyos ay naitatag. 요한복음 15장 19절에도 주님이 말씀하셨습니다. 세상은 너희는 내게 속하였으니 세상이 너희를 미워한다고. Sa John 15:19, sinasabi naman doon, kay nakabilang sa simbahan, ito'y pinakakinaayawan ng mundo. 그래서 주님이 우리와 항상 함께 하시며 우리의 주인 되시며 우리에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주었어요. Kaya Panginoon ang siyang nakikasama natin, nagbigay ng otoridad sa atin na anumang ating tapakan, mga aso, alakdan man, hindi tayo maano. 무기를 줬으면 싸우라고 줬으니까 영적 싸움을 싸워야 되는 거예요. Dapat na kung tayo binigyan na basta Panginoon makipaglaban tayo. 그런데 영적 싸움이 뭔지도 모르고 세상과 보다며 나중심, 돈중심으로 살면요. 당할 수밖에 없어요. Pero kung hindi mo alam ano yung spiritual na labanan at nakatuon ka sa sarili mo sa pera, ay matatalo ka. 그래서 지난번에도 그랬지만 지금 계속 부담되는 말씀이 되는 것 같은데 부담이 아니라 이 축복의 통로예요. At katulad ng message natin last week, nawa hindi ito maging kabigatan sa atin, ngunit tandaan natin ito yung channel ng pagpapala ng Diyos. 그래서 내 마음에 우러나와서 헌신하는 삶과 11조의 삶이요 기본이 되는 것입니다. Kaya maging basic upang unahin sa buhay natin, andun yung devotion natin sa Panginoon at ganun din yung ating pag-iikapo. 그러면 여호와의 군대로 이제
이 편제돼서 훈련하며 말씀 중심, 주님 중심으로 이제 캠프의 삶이 시작되는 거예요. At bilang mga tinalagang sundalo ng Panginoon, namumuhay tayo sa camp life kung saan andun yung paghawak natin sa salita ng Diyos na ibinigay sa atin. 그럼 다른 세상 일은 안 하고 그것만 한다는 말입니까? 그게 아니에요. Hindi ko ibig sabihin na wala na tayong ibang gagawin sa mundo, yun na lang. 내게 맡겨진 그 세상 일은 내 이 캠프 현장이 되는 거예요. Trabaho man o lugar na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, yun ay magiging evangelism field mo. 근데 대부분 예수님 이제 영접하고 세례 받았으니까 천당 갈 표는 구한 것이라고 여기면서 세상 것을 추구하고 종교 생활만 하고 있으면요. 당연히 100% 패할 수밖에 없어요. Pero kung inisip mo, sapat na, naniwala na ako sa Diyos, nabautismohan na ako, at mamuhay ka na naman na nakatuon ka sa mundo, ay matatalo ka sa labanan. 그런 의미에서 민수기는 지금 우리에게 중요한 메시지를 주고 계십니다. Napakahalaga na mensaheng binibigay ng aklat ng mga bilang sa atin ngayon. 민수기는 3,400년 전 이스라엘 백성의 얘기가 아니에요. Ang aklat ng mga bilang, dito storya ng mga Israelita 3,400 years ago. 오늘 우리의 승리를 위해서 주신 하나님의 말씀입니다. Ito yung salita ng Diyos na binibigay sa atin ngayon para magtagumpay tayo. 그래서 예수 그리스도를 구주로 모시고 그리스도의 사람이 된 우리가 이 땅을 살아가는 삶은요. 철로 역정인데 이스라엘 광야의 여정과 같아요. Kaya yung buhay natin ngayon sa mundo bilang mga mananampalataya, katulad ng Pilgrim's Progress na namuhay tayo, na katulad din ng mga Israelita nasa disyerto naglalakbay. 이제 우리는 그리스도 안에서 구원은 은혜로 받았지만 이제 그리스도인이 되어 구원의 완성을 기다리며 이제는 그리스도의 군대로 천성길을 가는 사람들이 된 거예요. At tayo na mga mananampalataya kay Kristo na naligtas sa biyahe ng Diyos ay naghihintay sa kaganapan ng ating kaligtasan doon sa banal na lungsod ng makalangit. 그 사이 우리가 살아가는 무대가 바로 광야인데 내가 지금 어떤 직장에 다닙니까? 그것도 그 광야예요. 그게 우리의 소망이 아니야. At ang ating pinaka-entablado ngayon na kinatatayuan ay disyerto. Lugar man ng trabaho o kung saan man, yun yung pinaka-tinutungtungan mo. 네, 광야 교회의 이스라엘 백성이 출애굽과 약속의 땅 사이를 걷는 순례자들이었다면 우리 신자들도 마찬가지예요. Tayo naman, kung mga Israelita, sila yung mga manlalakbay doon sa disyerto na lumalakad sa pagitan ng Exodo at ng pinangakong lupain. Ganun din tayo ngayon, mga mananampalataya. 우리 영원한 본향은 새하늘과 새 땅 정해져 있어요. At ang tunay na bayan natin, nakatakda na yung bagong langit at bagong lupa. 그 사이 지구를 돌리시는 주님의 목적은 인류 택한 백성 구원 사역입니다. At ngayon, ang layunin ng Diyos sa pagpapaikot sa mundo ay iligtas yung mga taong pinili niya. 이제 우리는 하나님의 은혜로 구원받았으니 그리스도의 군사가 되어 이제는 캠프의 삶을 사는 거예요. Dahil naligtas na tayo sa biyaya ng Panginoon, bilang mga sundalo ni Kristo ay mamuhay tayo sa gawain ng Diyos. 주 예수 그리스도의 이름으로 영적 싸움을 싸우는 전사요, 전도자로 항상 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo na lagi kayo maging matagumpay bilang mga sundalo ng Diyos at mga evangelist na nakipaglaban sa labanang spiritual. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Mahal na Panginoon, salamat po. 오늘 현대교회가 잃어버린 기본을 다시 한번 강조하시고 붙들 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat po binigyan din niyo sa amin muli yung mga pangunahing bagay na nabitawan ng mga Israelita noon. 이제 구원받은 우리의 삶은 나 중심의 옛날 그대로의 삶이 아니라 그리스도의 사람이요 그리스도의 군대로 부름받았다는 사실을 다시 한번 명심케 하옵소서. Mapakatandaan namin na hindi na kami namumuhay sa nakaraan, kundi kami mga tauhan na at mga sundalo na ni Kristo. 이제 그리스도의 군대로서 정말 마음에서 우러나오는 헌신과 11조의 삶 속에 이제는 말씀 붙들고 순종하는 군대의 삶이 되게 하여 주옵소서. Bilang mga sundalo ni Kristo, nawa ay maisagawa namin yung mga pangunahing bagay na aming pagtatalaga at pag-iikapu at pagsunod sa inyong mga salita. 각자의 삶의 현장이 각기 다르지만 그 모든 맡겨진 현장들은 개인에게 맡겨진 캠프의 현장임을 명심케 하옵소서. Magkakaiba man na aming mga field, mapakatandaan namin ito yung camp field na inyong pinagkatiwala sa bawat isa. 그래서 교회 중심으로 삼원을 붙들고 항상 승리할 수 있도록 축복하옵소서.
Pagpalain niyo po kami na nakasentro sa aming mga simbahan. Gawin namin yung 3 days at magtagumpay ang bawat 우리 isa. 구 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Maraming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘.